The second mark of a true disciple is a changed life. Pero natin tandaan, kapatid, ikaw, wala kang kakayanang baguhin yung buhay mo kung ikaw lang. Kaya kailangan mo si Jesus. Sabi niya nga ni Andrew gusto kong bumait pero di ko magawa. Kasi ilang beses niya nang kinantayan, hindi talaga magagawa yung pagiging mabait kasi walang tulong ng banal na espiritu, walang tulong ng Panginoong Jesus. Maa-appreciate mo na binabago ka ng Diyos, maa-appreciate mo na nandyan yung pagbabago ng Diyos kung tinatanggap mo yung pagbabago ng Panginoong Hesus. Alam niyo yung Word of God, hayaan mo lang na mapakinggan mo. Yung Word of God, hayaan mo lang na maitanim yan sa'yo sapagkat hindi yung boses ko ang magbabago sa'yo, kundi salita niya. Ako, spokesperson lang. Tayo, spokesperson lang. Ang trabaho natin, bawat kaluluwa ay ilapit sa Panginoon. Tingnan niyo po ha, sa Bible, bawat pintuan na pinasok ng Diyos, bawat buhay na pinasok ng Diyos nagbabago. Tama? Si Mary, nung tinagtagpo ng Panginoon, nagbago. Anong sabi ni Jesus kay Mary Magdalene? Nung babatoy na siya, ang sabi ni Jesus kay Mary Magdalene, nung pinatayo niya, nung umiyak si Mary, pero ang sabi ni Jesus sa kanya, sin, no more. After noon, nagulat yung mga disipulo, yung prostitute na dating binibenta yung kanyang sarili, ngayon sumusunod sa Panginoon. Si Zacchaeus na ayaw ng mga tao, nung pumasok si Jesus sa bahay ni Zacchaeus, anong nangyari? Sabi ni Zacchaeus, Lord, kung mayroon man akong ninakaw, ibabalik ko ng 4 na beses. Ang sabi ni Jesus, salvation has come upon this house. And there's something. Naalala ko yung isang centurion na lumapit kay Jesus at ang sabi niya, yung kanyang katulong daw sa bahay ay may karamdaman at malapit ng mamatay. Pero actually, anak niya yon. Alam nyo? Sabi ng centurion, Lord, sabihin mo lamang, alam kong naniniwala ako na gagaling yung aking anak. Kasi tulad ko na mayroong authority, pag sinabi ko sa sundalo ko na pumunta ka roon, pupunta siya roon. Pag sinabi ko sa sundalo ko na umakyat ka ng bundok, aakyat siya ng bundok. Lord, naniniwala ako doon sa authority na mayroon ka. Tingnan niyo po, kahit yung man of authority, nung nanamit si Jesus, nung naroon ang ating Panginoong Hesus, nababago yung pananampalataya. Ayaw mo man sa hindi, yung salita ng Panginoon na naririnig natin ngayong umaga at sa mga nakaraang araw pa, nagdudulot ng pagbabago sa atin at ang kailangan lang nating gawin is to acknowledge the changes.